Mga kababayan, patuloy na pong nararamdaman ang lakas nitong si Bagyong Nika sa malaking parte po ng North at Central Luzon. Nakataas na rin ang signal warning sa malaking bahagi po ng Metro Manila. And by the way mga kaibigan, narito po muli ang update natin sa lagay ng ating panahon at dito kay Bagyong Nika na patuloy po nating minomonitor. Pero bago ho yan, importanteng i-like at subscribe nyo ang ating channel at pa-hit ng notification bell para din po sa inyo ito mga kaibigan, para lagi ko kayong manotify sa lagay ng ating panahon. Mas maganda kung i-share natin sa ating mga loved ones or mga mahal sa buhay para ma-update sila sa lagay ng ating panahon. So unahin muna natin mga kaibigan, eto nga pong lokasyon at lakas nitong si Bagyong Nika. Eto pong si Bagyong Nika mga kaibigan, as of now no, ay meron pong lokasyon na 335 kilometers east of northeast of Infanta, Quezon, at meron ding lokasyon na 330 kilometers east of Baler, Aurora. So nararanasan na at ito ay naglandfall na dito nga po sa malaking bahagi po ng North at Central Luzon, especially dyan po sa may Aurora mga kaibigan. At kung titignan po ninyo, mas lumakas siya ngayon sa 110 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro na may bugsong pumapalo up to 135 kilometers per hour. Ang kilos niya po ay mas bumagal. Tulad ng ating sinasabi, once ang bagyo ay nasa karagatan, mabilis kumikilos yan, no? So sana clear sa atin yon. Nagre-range yung kanyang bilis sa 25 to 30 kilometers per hour kapag ka nasa karagatan. Pero once na maglandfall ito ay bumabagal dahil syempre naapektuhan o nasasanggid niya yung mga kambundukan po sa lugar o ating Philippine landmass. At may chance rin na mas hihina ito, no, kapag naglandfall dahil sinasalag po ng mga kabundukan, ng mga puno, etong lakas ng hangin na si Bagyong Nika. So may pagkilos siya mga kaibigan na 15 kilometers per hour pa west, northwestward po mga kaibigan. So ang gagawin natin mga kaibigan ngayon, alamin natin muna yung kanyang pinaka-latest track, intensity at lokasyon. Ipapakita ko muna sa kanyo mga kaibigan. Inaasahan po no, ay ngayong alas 5 po ng umaga no, ay ito po ay nandito na sa may bandang over the coastal water of Kasiguran, Aurora, at nasa 130 kilometers per hour. Mas lumakas siya. Ang lakas ng kanyang hangin, isa pa rin typhoon category, pa west northwest po ang kilos sa bilis na 15 kilometers per hour. At pagdating naman mga kaibigan, mamayang hapon po ng alas 5 mga kaibigan, ay nandito na ito sa vicinity of Gregorio del Peral, Ilocos Sur, no? At mas humina siya ng konti sa 120 kilometers per hour. Typhoon category pa rin, pa west northwest po ang kilos sa bilis na 20 kilometers per hour. So alamin natin ngayon yung mga lugar na posible niyang maapektuhan. Kung titignan po ninyo mga kaibigan, ay na rin sa ating mga update, mas apektado ngayon eto nga pong lugar ng North at Central Luzon. Alamin natin yung mga lugar na nasasako po. Unahin natin yung North Luzon mga kaibigan para mas clear at mas alam ng ating mga kababayan. May mga viewers tayo na kabisado nila yung mga lugar o bahagi ng North Luzon, pero more on hindi kabisado ng ilang ating mga viewers, especially yung mga elders po natin na nakikinig po, no? So nandito mga kaibigan, ang area po ng North Luzon ay apektado nitong si Bagyong Nika at posibleng itaas ang signal number 1, 2 at 3 sa mga lugar po niyan. Dito po sa North Luzon, may mga lalawigan niya po no, ay Ilocos Region, Cagayan Valley, kasama rin mga kaibigan ang Cordillera Administrative Region. So nakakapaloob po sa Ilocos Region itong Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, apektado yung mga lugar na yan ng trap at nito nga pong lakas ng hangin nitong si Bagyong Nika. Sa Cagayan Valley, apektado ang Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Marami nagtatanong sa atin yan. Dito naman po sa Cordillera Administrative Region, apektadong Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Yan yung mga kompleto mga kaibigan no, para hindi tayo nalilito. Minsan kasi ang sinasabi lamang North Luzon pero maraming nasasakop yun, kaya naiiwanan or nababypass po yung mga lugar na hindi nababanggit, kaya maraming paulit-ulit na nagtatanong po sa atin. So mga kaibigan, apektado rin nito nga pong si Bagyong Nika ang Central Luzon. So dito tayo sa Central Luzon mga kaibigan. Alam ko maraming may alam sa mga lugar sa Central Luzon pero isa-isahin natin. Ang lalawigan po ng
Central Luzon mga kaibigan, kasama dyan ng Aurora, which is apektado nga yan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Ang mga lusod po niya mga kaibigan, makinig po kayo: Angeles, Olongapo, Balanga, kasama ang Tarlac mga kaibigan, Cabanatuan, Gapan, San Jose, Palayan, May, Kawayan, Malolos, Marilao at San Jose del Monte, Bulacan. Yung area po ng Bulacan yan mga kaibigan. At kasama din dyan ang Mabalakad, Pampanga po mga kaibigan. So sana clear sa atin, North Luzon at Central Luzon, apektadong lugar po yan. At eto pa mga kaibigan, ilang bahagi o malaking bahagi ng Metro Manila ngayon ay nakataas ang signal number 1 at posibleng mas maitaas pa ito sa signal number 2 at signal number 3, depende kung mas lalapit pa o magbabago po ang sirkulasyon or direksyon nitong si Bagyong Nika. So sana clear sa atin yan mga kaibigan, no? Ang mga lugar po na apektado naman dito nga po sa Metro Manila mga kaibigan, kasama dyan ang lugar po ng Nabotas, Valenzuela, Malabon, Caloocan, Marikina, Pasig at Quezon City po mga kaibigan. So tignan nyo mabuti yung mga lugar na aking nabanggit, North, Central Luzon at sa Metro Manila. Pinag-iingat tayo dyan sa banta po ng pagbabaha, no? Especially mababang lugar, marami pong mababang lugar dyan, lalo na po sa Metro Manila. Yung tipong 1 hanggang 2 oras lamang na tuloy-tuloy na pag-uulan ay binabaha na po agad. Marami nagtatanong sa atin, sa Bagyong Nika ba ay mas malakas ba yung hangin or mas madami yung tubig na ibinibigay? Kasi doon tayo magdedepende minsan. So alamin natin yan mamaya mga kaibigan, i-explain ko sa inyo. So dito naman po tayo sa mga lugar po na apektado ng mga signal warning natin, dahil yung mga lugar na kinabanggit mostly apektado po yan mga kaibigan. So dito tayo mga kaibigan, ngayon po kasi meron tayong signal number 3 na nakataas po dito po sa southeastern portion po ng Isabela, kasama po yung mga lugar dyan, no? At kasama yung northern portion po ng Aurora. Kapisado nyo naman po siguro yung mga lugar dyan, Dinalasag, Kasiguran at Dinalungan. Yung lugar po na yan mga kaibigan ay badang northern portion po ng Aurora. Signal number 3 at posibleng mas maitaas, yung pinakamataas na peak na kayang abutin na lakas ng hangin nitong si Bagyong Nika ay hanggang signal number 4. Yun lamang po ang kanyang potensyal na kayang ilakas po mga kaibigan. At dito naman po tayo sa signal number 2 mga kaibigan, ipapakita ko po sa inyong mabuti, no? Ang signal number 2 natin mga kaibigan ko, apektado po ang southern portion po ng Ilocos Norte. Kasama po dyan mga kaibigan ang ilang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, northeastern portion po ng Pangasinan, ilang bahagi po ng central portion ng Aurora. Kasama po ang southern at mainland of Cagayan po mga kaibigan. Kasama po yan ang ilang bahagi po ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, southern portion po ng Apayao, kasama rin pong Abra, Kalinga, Mountain Province, Pugao, Benguet, kasama rin ang northern portion po ng Nueva Ecija. So signal number 2 mga kaibigan ay meron pong warning lead time na 24 oras. It means sa loob ng 24 oras, posibleng maranasan yung signal number 2 na may lakas ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour. So maging handa yung mga lugar na yan, no? Binalaan na po natin matagal na dyan nga po yung magiging epekto o yung mga lugar na yan na maapektuhan nga po. Nakaranas lamang tayo na mainit na panahon ng mga nakaraan, yung iba hindi na nagkahanda o hindi na nagkampante. Yung paghanda dapat naglaban na kayo ng mas maaga. So signal number 1 natin, medyo malawak po yung nasasakop mga kaibigan. Ito po yung merong warning lead time na 36 hours at meron pong lakas ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Ito pong signal number 1 ay apektado ang ilang bahagi ng Cagayan. Kasama pong Babuyan Island, the rest po ng Apayao, the rest po ng Ilocos Norte, ilang bahagi ng Pangasinan, ilang bahagi ng Aurora, no? Malawak po yan mga kaibigan, Tarlac, northern at central portion po ng Zambales. Kung titignan po ninyo mga kaibigan, kasama din dyan ang eastern portion po ng Quezon. At nakita naman natin mas malawak yung nasasako. Kasama rin dyan itong northeastern portion po ng Albay mga kaibigan. Kasama rin ang Polillo Island at Camarines Norte, kasama rin ng Catanduanes at Camarines Sur. So mga kaibigan, kung meron ako na miss na lugar, no, i-comment nyo na lang mga kaibigan ko. So yung mga lugar na yan, signal number 1, at take note, posibleng itaas yan sa signal number 2 hanggang signal number 3, depende sa magiging lokasyon po nitong si Bagyong Nika. Si Bagyong Nika po kasi mga kaibigan ay nagbabago yung direksyon, nagbabago yung galaw at kilos ng hangin niya, no? Depende yan, no?
dahil nga po naglandfall siya dyan sa may area po ng Aurora, North at Central Luzon, posibleng magbago yan. Inaasahan din natin mga kaibigan yung maidudulot na pag-uulan. Marami kasing nagsasabi gaanong kadaming ulan ang posibleng maidulot nitong si Bagyong Nika. Ang bagyo po kasi minsan mga kaibigan, minsan may bagyo na malakas lang hangin pero kokonti po ang pag-uulan, no? O konti yung tubig na ibinibigay niya. So alamin natin mga kaibigan, para safe or hindi masyadong mangamba yung mga low-lying areas na lagi pong binabaha, no? Inaasahan po mga kaibigan na ngayong araw po, no, heavy to intense rain na meron pong 100 to 200 millimeters na pag-uulan ng mararanasan po sa Aurora at Isabela. Medyo madami pong tubig yun mga kaibigan. So yun yung estimated po natin na mga kaibigan, ng ayon na rin, galing na rin sa ASEAN. At moderate naman to heavy rains ang mararanasan po sa ilang bahagi ng Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Quezon, Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur, 50 to 100 millimeters po na pag-uulan. Inaasahan naman mga kaibigan, pagdating po ng bukas, no, or ng Martes, intense to torrential po ang Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga at Aurora na meron pong 200 millimeters na pag-uulan. At saan natin medyo malakas yun dahil habang nasa gitna pa ng ating mainland of Cagayan at nasa mainland po Philippine landmass pa natin, itong si Bagyong Nika ay patuloy yung magbibigay ng pag-uulan. Pero kapag papalabas na yan ng ating Philippine Area of Responsibility, doon po mas hihina yan, no? Moderate to heavy rains naman na mayroong 50 to 100 millimeters dito sa Quezon, Tarlac, Pangasinan, La Union at Nueva Ecija po. So ang tanong ng ating mga kababayan ay kailan po ba lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility etong si Bagyong Nika. So tignan natin mga kaibigan sa ating pinaka latest track at system. Inaasahan po mga kaibigan na eto nga pong si Bagyong Nika ay lalabas po ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng November 12, no? Tuesday po ito, alas 8 po ng gabi. At ito ay masihina mga kaibigan. Usually ganoon naman ang bagyo kapag ka naglandfall sa ating Philippine landmass, medyo mas humihina siya dahil nasangga nga siya ng mga kagubatan, ng mga bundok sa atin, yung mga lugar po na naapektuhan, which is naglilid sa bagyo para mas maging mahina po siya. So pagdating pa mga kaibigan ng Martes, no, so maging alerto na lamang tayo dahil nga po yung mga lugar na yan na dadaanan niya ay posible po magkaroon ng malalaking pinsala. At salamat sa Diyos dahil hindi natin nakita yung potential na maging super typhoon. Ito nga pong si Bagyong Nika. Yung pinakamataas lamang niya, typhoon category, which is maganda po yan mga kaibigan. So ngayon, ang tanong ng ating mga kababayan, dahil palabas na itong si Bagyong Nika, meron tayong mga update na nakikita na may panibagong bagyo na naman napapasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Mga kababayan ko, huwag kayong magpadala agad-agad dahil hindi natin pwede i-consider na panibagong bagyo ang isang low pressure area na mas malayo pa, no, o hindi ba nakakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Yun po mga kaibigan, isa pa lamang pong LPA or low pressure area na may layo po o lokasyon na 2,020 kilometers east of Eastern Visayas. Nasa labas pa yan ng Philippine Area of Responsibility. So maliit yung tsansa na ito ay maging isang ganap na bagyo mga kaibigan after po lumabas nitong si Bagyong Nika, no? At hindi rin ito nakikita ng potensyal na papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at inaasahang malulusaw din within the next 24 to 48 hours. So ikalma natin ang ating mga sarili mga kaibigan dahil hindi po tayo pabayaan ng Diyos sa ganitong klaseng mga sitwasyon, no? Alam naman natin malaki yung naging pinsala, no, ni Bagyong Marce diyan nga po sa extreme northern Luzon. Ngayon ito naman si Bagyong Nika sa central at north Luzon naman po siya mga kaibigan. Luzon area talaga yung tinatamaan ng mga bagyo, no? At tulad na aking sinasabi, pag ganitong klaseng bagyo or may mga ganitong pagkakataon, marami po akong paalala na sinasabi sa inyo na dapat sundin po natin. Unang-una, dapat po manatili po tayong informed sa lagay ng panahon. Alamin natin yung pinaka-latest track, intensity, at yung lokasyon, yung mga apektadong lugar. Pangalawa mga kaibigan, secure po natin ang ating mga ari-arian, kagamitan, para in case magkaroon po ng biglaang pagbabaha, yung sa mababang lugar, nakaangat na yung ating mga gamit. Mga importante mga kaibigan, pero yung mga upuan, yung mga hindi naman kayang buhatin, iwanan nyo na po mga kaibigan. Pangatlo, mag-imbak tayo ng pagkain, yung tatagal po ng 3
hanggang 4 na araw. Usually, ang bagyo naman, hindi naman nagtatagal yan ng sobra sa 1 linggo mga kaibigan. Pinakamatagal na dyan, hanggang 4 na araw lamang. Yung kaya lamang natin kung ano lang po yung meron, no? Especially yung ating mga elders na naghihintay lang din po ng padala ng kanilang mga anak, no? Kung may maitutulong tayo sa ating mga kakilala na elders, bigyan po natin sila ng pagkain. At yung pang-apat natin mga kaibigan, lumikas tayo or mag-evacuate tayo, lalo na yung mga malalapit sa mga bundok na nakatira, sa mga ilog, at yung mga bahain po na lugar. At yung pang-5 natin, magkaroon tayo ng communication plano sa dapat natin gawin pag merong ganitong klaseng bagyo. Panghuli natin, manatili sa loob ng bahay kapag wala naman pong importanteng gagawin sa labas or wala naman pong importanteng lakad, lalo na pag may bagyo. So yun lamang update natin mga kaibigan sa lagay ng ating panahon, no? Maraming salamat po at manatili po tayong ligtas. Magandang araw po.